Guys, napanood nyo ba yan? Yan. Ayan na. Okay guys, napanood nyo ba yan? Nabalitaan nyo ba yan? Isang dalaga na, kasi alam ko 18 na yung bata eh. 18 na yung bata guys, so hindi na siya bata kasi mature na, 18 na eh. So iniri ni siya, nagrereklamo siya sa kanyang allowance na, hindi ako nagkakamali, 500 per day. Pasensya na kayo sa mato guys kasi napaiyak talaga ako eh. Naalala ko lang yung napagdaanan ko ba. So gusto ko lang i-react to dahil gusto ko lang sana mapanood ng mga kabataan. Wala kasi akong mga followers, so hindi talaga rin. Pero kung may mahagip man lang na isa, dalawa, maintindihan nila. So yung bata nagrereklamo kasi 500 lang daw yung kuha niya. Pero piniprovide naman ng tatay niya yung kanyang tinutuluyan at yung kanyang mga pangailangan sa pang-araw-araw. So kaya ako nag-react dito kasi naalala ko yung magang mata ko, naalala ko yung mga anak ko nung panahon na nag-aaral. Okay, kawawa yung bata guys, kasi bakit? Hindi niya naintindihan yung buhay eh. Hindi mo naman siya bata, 18 eh. So hindi niya naintindihan yung buhay. Hindi niya alam na ang ibang bata ay walang nanay, walang tatay. Kung may tatay man, ay wala rin pakialam sa kanila. Kung may nanay din, may mga nanay din na wala rin pakialam sa anak. Pero siya, hindi siya thankful sa anong meron siya. Bagkus ay naghahangad pa siya ng mas siguro ikakaluwag ng kanyang damdamin. So, i-react ko lang to para maintindihan ng kabataan. No, kung gaano siya kaswerte at gaano rin kaswerte yung mga kabataan na nagpo-provide, na may magulang na nagpo-provide para sa kanila. Anyway, kahit alam kong hindi naman sobra-sobra, tama lang. Gusto ko lang iparamdam sa inyo, yung mga kabataan, kung may manonood man ngayon, na ako po ay may anak na 4, puro babae po yan. Gusto ko lang iparamdam sa inyo yung ano yung ginagawa ng mga tatay, maipatawid lang. So ako po ay isa lang pong security guard nung panahon na maliliit yung mga anak ko. Security guard ako, hindi pa ako alam niyo man yung security guard ay isang minimum lang. So 4 yung anak ko, tapos nangungupahan kami nung panahon na yon. Lahat sila sabay-sabay nag-aaral. Imagine niyo ang isang security guard, minimum ang sahod, 4 ang anak, at nag-aaral lahat, at nangungupahan pa kami ng panahon na yon. Yung mga elementary pa yung anak ko guys, ay alam naman natin yung elementary, hindi pa gaanong naintindihan nila yung buhay. At kung may mga konting yung pasalubong yung tatay, ay masaya na sila. So hindi gaanong. Pero ang sakripisyo, tulad ako dati, pag may mga birthdayhan sa mga trabaho ko o Pasko, kaya may mga okasyon, ang una kong ginagawa, kasi gwardiya nga kami, hindi naman kami priority sa pagkain eh. So binibigyan lang kami ng parang share namin. Share ba? So yung share ko guys, ay hindi ko kinakain yun. Tinatabi ko yun, nilalagay ko sa lalagayan ko, kasi nagbabaon naman ako eh. At pilit kong dinadala sa bahay yun, parang pasalubong sa mga anak ko. Ganun. So tuwan-tuwa naman yung mga anak ko pag may mga ganong pagkakataon, kasi maliliit pa sila eh. So gusto ko lang iparamdam to sa mga kabataan na hindi ganun ang kadali ang buhay, ano? Kasi masyadong kuwan. So habang lumalaki yung mga anak ko, nag high school na sila. So sabay, high school na, di ba? So medyo tumataas na yung expenses nila. So yung baon nila hindi sobra, hindi rin kulang, tama lang. Kaso lang naiinggit sila sa mga classmate nila, yung lalong na yung mga maginawa ang buhay na kuan ba, yung tinatawag na gusto nilang magka-cellphone, gusto nilang bumili ng damit, hindi sila makabili.
So, ang ginagawa ng mga anak ko nung panahon na yun, guys, sabi ko sila, nak, diskarte na lang kayo kung ang dapat diskarte. So, ang ginagawa nila, yung mga anak ko, ay nagtitinda sila sa loob ng eskwelahan. Pasikreto yun kasi bawal magtinda eh. Sabi ko, tama yan, nak. Kahit tumubo ka ng 50, 30, 40, tubo pa rin. Diba? Tubo pa rin. So, ginagawa ng mga anak ko yan, guys. Para lang sa kanilang sarili ba? Sa sarili nila. Na hindi ko kasi maibigay nung panahon na yun, kasi talagang sobrang kipit talaga namin. Yun yung mga kabataan. Binibida ko lang. Kahit yung anak ko ngayon na nag-aaral sa Fatima, yung bunso kong anak, nag-aaral sa Fatima, guys. Fatima yun paaralan ng mga medyo may kaya yung mga kapatid. Hindi ibig sabihin na may kaya, yung anak ko nasa Fatima, may kaya kami. Ibig sabihin, kung kasi yun butcher kasi yung anak ko, kaya napaaral siya sa Fatima. Grade 11 yung anak ko, ngayon. Nagtitinda siya ng mga tinatawag na pater, yung pater, tinitinda niya yun, tapos gumagawa siya ng buwan. Kasi nga, yun ang diskarte. So anyway, yun ang ginagawa ng mga anak ko. Isipin mo isipin nyo yan. Hindi sila nahiya. Sabi ko, mas nakakahiya kung wala tayong makain. Nang lilimos tayo. Nasa daan tayo, nasa kalsada tayo. Yun ako. So huwag kayong mahiya magbenta kung ang gusto nyo magbenta. Minsan, yung anak ko, pag nagbibenta siya, umuwi, nagugulat ako, hinang-hina siyang ganon kasi, bakit ka nang hihina? Bakit malungkot ka? Hindi kasi naubos yung paninda ko pa nalugi. Kasi ako yung nagbibigay ng puhunan ba? Tapos pag nalugi, lugi ako. Pero pag natumubo, yung tubo sa kanya, pero yung puhunan babalik sa akin, di ba? Ganon yun. So, kasi pang-allowance ko rin yun So, nung mag-college na sila, so lalong lumaki yung gastos. At hindi naman, although lumalaki, umaangat yung sweldo ng security guard dahil sa wage increase ba. Pero ganun pa man, hindi naman ganun kalaki. So, lalong gumipit yung buhay namin. Alam mo yung ginagawa ng mga anak ko, kasi hindi naman sila pwede na magtinda doon sa eskwela kasi college na nga. Lahat ng mga scholarship na exam, ina-applyan nila yon, makatulong lang sa akin. Kasi nga, hindi nga ako makapag-provide ng sobra-sobra sa kanila. So, lahat ng scholarship ay in-applyan nila yon. Minsan nga, yung panganay ko, sabi niya, pa, gusto kong mag-apply ng scholarship sa SM. So, ang exam ng SM at saka interview, doon sa may MOA, yung may kwan sila doon, sa may Pasay, ang layo, sa North Caloocan kami. So, sinamahan ko siya. So, pamasahe pa lang, talagang struggle na kami. Kaya lang, tinry talaga namin puntahan kasi nga, para nga makapasok. Kaso lang, nung bumalik na yung anak ko, nanghina siya, malungkot, na may mga luha-luha yung mata. At ang sabi niya guys, na pa, hindi ako tinanggap bakit daw? Kasi in-interview ako ba, ang tanong kasi sa akin, bakit daw ako nag-a-apply ng scholarship? Simple na kinabahan daw siya, tapos hindi niya talaga alam yung isasagot niya. So, nagkamali siya ng sagot, hindi siya tinanggap. Kasi, na medyo lumuha yung mata ng anak ko kasi yung effort kasi guys, tapos yung kanyang expectation na makatulong sa kanya yun. So, siyempre malayo yung lugar na pinuntahan namin. Tapos, alam niya na yung pamasahe namin ay halos inutang ko lang din. Kasi ang layo di ba? Ang layo. Tapos, umabsent ako sa trabaho para lang masamahan siya. Kasi nga, malayo nga doon yung sa kuwan. Ang hirap pa naman ang biyahe doon. Talagang, kasi parang special doon, walang biyahe na kuwan So, talagang struggle yung pagbiyahe doon. So, hindi siya natanggap. So, nalungkot siya. Sabi ko, okay lang yan, nak. Kaya nga nagtatry tayo para makuha kayo yung tinatawag na
makatulong sa atin. Pero hindi naman lahat ng try success tayo. So, ginawa, di mo mali umuwi kami, nag-try pa rin siya ng panibagong scholarship at nakakuha naman siya. Sa panganay ko yun, guys. Sa pangalawa kong anak, guys, so pumasok na rin siya sa college. Nag-abot na sila. So hirap na ako nung panahon na yun kasi security guard ako eh. Minimum lang naman ako eh. Paano ko maitag? So doon pa lang nag-isip na ako paano kaya to, pero hindi ako sumuko na sige, mag-enroll lang kayo, bahala na to si Batman, parang ganun. So nakita rin ng pangalawa kong anak, guys, na talagang hindi ko kakayanin na. Hindi ko nakakayanin talaga, pero naglalakas loob lang ako na paaralin sila. Ang ginawa ng anak kong isa ay nag-working student. Nag-working student siya. Pumasok siya sa isang fast foods. At mabuti na lang ay tinanggap din siya. So, bali 4 na oras lang ang trabaho. Sabi ko, okay lang yan, nak. Kahit medyo maliit, at least kahit paano may pambaon ka. Di ba? So, yun yung diskarte ng anak ko na ginawa niya para makatulong sa amin kasi ang bigat na eh. So, pumasok na naman yung pangatlo kong anak. Nag-college na naman siya. So, ang bigat na mga guys, di ba? Ang bigat na. Mabuti na lang yung isa kong anak din ay nag-apply sa CHED. Nag-apply sa CHED ba? At naawa naman ng Panginoon at nakapasok siya. So yung mga scholarship na yon na binanggit ko ay nakatulong talaga ng malaki nung pag-aaral nila. Bakit ko kinikwento nga to, guys? Kasi ang mga bata, instead na gusto magpabigat sa magulang, alam naman nila na ang magulang nila ay hindi ginawa ang buhay. Gumawa ng paraan. Hindi ko binida ang mga anak ko para ipagyabang sa inyo. Gusto ko lang ipamukha doon sa bata na maswerte siya. Maswerte siya na kahit may edad na yung tatay niya, nagkatatanggal-tanggal na yung buhok ng tatay niya, nag-provide pa rin para sa kanya. Imbis na gumawa siya ng paraan na mapagkasya yung binigay ng tatay niya at gumawa siya ng paraan para kung gusto niyang magkaroon ng luho sarili niya, di gumawa siya ng paraan. Hindi yung nagreklamo doon kay Tulpo para ipahiya yung tatay. Samantalang siya naman, mabuti na kamo doon sa video, naglagay siya ng mask. Naglagay siya ng mask. Hindi ganun kadali ang buhay ang totoong buhay. Hindi ganun kadali. Sana yung mga kabataan ngayon nanonood ay thankful dapat sana kung anong na-provide ng magulang. Hindi perfect ang magulang. Lahat naman tayo hindi perfect. Pero kung ano yung mga kakulangan natin, sana mapunaan natin. Gawa tayo paraan. Hindi yung kaartihan ang ginagamit. Hindi yung nakita lang yung classmate na may mahal na cellphone ay gusto rin meron. Yung bunso ko ngayon, although napoprovide naman namin, ngayon nakakapoprovide naman ako para sa bunso ko kasi siya na lang nag-aaral na isa. Nag-aaral siya na lang natira na nag-aaral. Ay hindi ko talaga tinuturuan na yung hindi ko siya binubulaga na yung totoong buhay. Hindi ko siya tinuruan na para bang pinaparamdam ko sa kanya na kaya natin ganito, ganun. Hindi. Kahit pumunta kayo sa Fatima, i-confirm niyo yung kinikwento ko sa inyo ngayon. Ang anak ko, may dala-dala palaging paninda niya. Naging proud ako sa kanya. Dalaga na yun, dalaga na yun, guys, dalaga na yung anak ko. At maarte din, may kaartihan din kasi alam mo, dalaga. Pero naging proud lang ako sa kanya dahil kayang-kaya niya magtinda. Although minsan uuwi siya ng bahay na malungkot kasi nga hindi daw naubos yung kanyang paninda. Tapos sabi ko naman, nalugi ba o bumawi lang siya pa. Ganun talaga ang negosyo. Kasi ina-idolize namin yung yung magandang babae na kuan kay Tony Gonzaga, na inisyuhan ng malaki ang kinikita. Kalimutan ko pangalan, panood ko lang. So I hope yung mga kabataan ngayon na nanonood, instead na magreklamo kayo dahil ito lang nakaya ng magulang nyo, ito lang nakaya ng tatay nyo, ay intindihin nyo kung paano
na ipoprovide ng mga magulang ang inyong pangangailangan. Di ba? Tapos in the end of the day, palagi nyo katuwiran, pag nagtrabaho na kayo, pag nag-asawa na kayo, hindi obligasyon ng anak ang magulang. So, oo, tanggap namin yun. Sa susunod na topic yun, itatopic natin. So, di ba, sinikap namin lahat-lahat para sa inyo. Tapos, ang ibabalik ng mga anak ngayon, hindi namin kayo obligasyon. Bahala kayo sa buhay nyo. O, ganun talaga ang buhay, ganun talaga ang mundo, eh. So, isipin nyo, yung ibang mga kabataan ngayon, walang magulang. Walang tatay, walang nanay. Tapos, yung bata, nagrereklamo kay Tulpo dahil 500 lang ang allowance niya. Araw-araw pa yun. So, ibig sabihin, bilib ako sa tata, kasi ang minimum ngayon is 500 lang mahigit, eh. So, kung 500, kung minimum yung tatay niya, yung buntot ng 500, yun lang natira sa tatay niya. Kasi ako, minimum ako, security guard, eh. May mga overtime nga lang. So, di ba isipin nyo, guys? So, kung yung mga kabataan ngayon, kung may mga panood, sana matanin nyo sa isip nyo yun. Okay, guys? Bye-bye.